Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Tayo lahat ay tumayo, batiin natin ang ating mga kapatid. Give them a very genuine welcome. Tell them that you are happy and blessed that they are here. Yan pong mga kapatid natin, ngayon nakasama natin ngayon. Before they came here, they needed to face struggles. So let us affirm that we are blessed to have them because God has made them victorious today. To God be all the glory. We also welcome our online worshipers. Thank you for attending with us via online. May the Lord bless you. Let us praise the name of the Lord. Praise the Lord! In every breath that we take, we must not forget to praise the Lord. Praise the Lord! For all the benefits we have received from Him. Let us all sit down. May we now be seated. Our very text is inspired from our very theme, this upcoming church anniversary, Silver Church Anniversary, 10 years of God's faithfulness. Amen. Colossians chapter 2, verse 7. Si Apostol Pablo, mayroon siyang mga paalala, mayroon siyang epistola, mayroon siyang sulat sa mga taga-Colosas. Sabi po dito sa verse 6 kung ating uumpisahan. Sila na mga nangakakilala at umanggap sa ating Panginoon. Inaasahan niya na tayo ay dapat mamuhay ng karapat-dapat sa Kanya. At ang karapat-dapat na pamumuhay na ito, sabi sa talatang 7, in verse 7, patuloy kayong lumago at tumibay sa Kanya. Magpakatatag kayo sa pananampalatayang itinuro sa inyo. At maging mapagpasalamat din kayo. Thank you, Lord! We must be rooted, not just rooted, but we must be built up in the faith. There is a difference between rooted and built up. You may say you are rooted, but not built up. But whoever is built up is surely rooted. Amen. Amen? Amen. Hindi mo maaaring sabihin na ikaw ay lumalago kung hindi ka muna nakaugat. Gaya ng isang puno. Ang isang punong hindi maugat, hindi yan lalago. Amen? Amen. Kaya para ang isang puno ay lumago, kailangan siya ay nakaugat ng maayos. At yung ugat na yon, kailangan mayroon dapat tubig. Sapagkat kung walang tubig ang ugat, mamamatay. Sino sa atin dito mahirap mananim? Ay, has green thumb. Kasi ako, namamatay lahat ng mga tinatanim ko. Ewan ko ba? Yung pinagpala sa ganyan. Sabi ko nga, nung minsan, sumibol yung buto ng sayote na aking tinanim. At pagkatapos ng sumibol, ito naman, nasipagan naman ang ating elder days. Nang siya'y magmawer, nako, ang tagal kong hinintay yun para sumibol. At pagkatapos, minsanan niya lang dinaanan. Ha? May sayote dito? Sabi ko nga, ang tagal ko yan, dinidilig-diligan ko pa yung araw, sinisilip-silip ko pa. Pagkatapos, bininsan mo lang na minawer. Kaya yun nagtampo, hindi na yun tumubo. Ewan ko ba kung bakit. Siguro sadyang hindi gano'n hindi ako pinagpala sa pagtatanim ng mga halaman. Anyway, let's go back to our text. Our topic is overflowing with thanksgiving. Praise the Lord! Overflowing with thanksgiving. To God be the glory. By this time, our minds and hearts, spirits should be set. Amen. In giving thanks to our God abundantly. You know, this verse speaks about being rooted. What is it that we must be rooted in
in verse 6 sinabi, yung mga tumanggap kay Kristo, yung mga sumampalataya kay Kristo. Saan tayo magiging maugat? Kay Kristo. Sapagkat si Kristo ang tunay na puno. Amen. At tayo mga sanga. Tayo ikinabit lamang sa puno. At kung tayo ngayon ay nagsisipagbunga dahil tayo ay nakaugat sa puno. Kaya nga ngayon, mga kapatid, for us to be overflowing with thanksgiving, we must be rooted in Christ. We must be rooted in Christ. When you say rooted, you are planted. Sino sa atin naglalaro ng Counter-Strike? Di ba? Anong sabi? The bomb has been planted. Di ba? Kapag planted, intentionally, inilagay mo yon. Right? Purposively, inilagay mo yon. There is a position, a sure position, that that bomb has been planted. You know, we, being rooted in Christ, we are intentionally placed in such favorable position. Amen. Hindi nagkataon lang, nadaan ka lang, nakapakinig ka ng salita ng Diyos, nabautismuhan ka, ngayon naglilingkod ka. Hindi po ganun yon. Hindi nagkataon lang yon. Jesus is intentional Amen. Praise when the it Lord. comes to planting seeds. Amen. Praise the Lord. And we are planted. Praise the Lord. That is your position. You have a sure position. Say to the person next to you, you have this sure position that you are planted through our Lord Jesus Christ. Itinanim ka ng mayroong kabuluhan. Itinanim ka na mayroong layunin. Amen. Mayroong dahilan ang Diyos. Hindi siya nagkamali kung bakit kanya itinanim. Hindi dahil ikaw lang ang naroon. Hindi. It was purely intentional Praise the Lord. that you are planted. Now, to God be all the glory. It says in Psalm chapter 1, verse 3. This is the position. Ito ang kalagayan ng isang tao na gaya ng punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa. Alam naman natin ang sapa. Sino nakakita ng sapa dito? Amen. Ang sapa ba stagnant lang o tuloy-tuloy ang Tuloy-tuloy. So tuloy-tuloy. There is this active flow of streams of water. Amen? Meaning there is consistency of flowing water. There's constant resource of water. You see, ang katulad niya ay isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Tayo pala na mga pinaugat kay Kristo. Hindi ka lang isang halamang baog. Kapag sinabi mong halamang baog, hindi ka nakikitaan ng mga mabubuting gawa. Hindi ka namumunga, hindi ka lumalago. Hindi tayo itinanim ng ating Panginoon para sa wala lang kabuluhan. Tayo itinanim again and again for a purpose. Praise the Lord. With an intention and a position. So, because we are rooted in Christ, ang ating mga dahon, dumating man ang matinding init, hindi tayo matutuyo. Our leaves will not turn into brown. We will remain green. This foliage, lumalagong maging ang mga dahon. Bakit? Mayroong tubig na dumadaloy at kailanman hindi matatapos. Yan tayo, mga kapatid. Praise the Lord. Dumating man ang El Nino, dumating man ang malakas na hangin, hindi hahayaan ng Panginoon na tayo ay hindi mamumunga. Glory to God. Kaya sa mga pinabubungat, pinalalago ng Diyos, magpuri tayo ng pasasalamat. Praise the Lord.
pagsunod sa ministeryo, sa pagkakilala sa Diyos, sa ano pa mang mga bagay patungkol sa kabanalan, sa pananampalataya, sa Espiritu. Pinalago tayo ng Diyos. Sino makapagsasabi dito, hindi tayo pinalago? Kaya nga tayo nakapagpupuri dahil sumasang-ayon tayo. Amen. Praise the Lord. Na tayo ay hindi nanatiling mga halaman na parang walang kabuluhan. Salamat po, Panginoon. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. To God be all the glory. Kaya water symbolizes life. Because that stream of water that flourishes the roots of a tree is none other than our Lord Jesus Christ. Kaya if your very goal is to become a fruitful believer, a fruitful follower of our Lord Jesus Christ, remain rooted. Remain rooted in Christ. Amen. Walang sangang nagbubunga na malayo sa ugat. Amen. Amen, mga kapatid? Purihin ang ating Panginoon at ating basahin dito sa aklat ng Jeremiah. In Jeremiah chapter 17, verses 7 to 8. This is what being rooted is. This is how blessed a person who is rooted in our Lord Jesus Christ. Pero mapalad ang taong nagtitiwala at lubos na umaasa lamang sa akin. Praise the Lord. Matutulad siya sa punong kahoy na itinanim sa tabi ng ilog na ang mga ugat ay umaabot sa tubig. Ang punong kahoy na ito'y hindi manganganib. Praise the Lord. Dumating man ang tag-init o mahabang tag-araw, palaging sariwa ang mga dahon nito. At walang tigil ang pamumunga. Praise the Lord. Mga kapatid, nais ng Diyos na tayo na mga mananampalataya ay laging mamunga. Amen. Sino sa atin dito may mga bonsai? Kilala yung mga bonsai yan, di po ba? Ang liit lang nila, pero lumalago sila, ang cute nilang tignan, di ba? Dumadami yung kanilang mga Sanga. dahon. Pero kahit sila ay nagmamature, ganun pa rin yung height nila. Hanggang ganun na lang yung height nila, hindi po ba? Sorry po, wala po akong pinaparinggan. I'm talking about the bonsai. Amen, mga kapatid. Ewan ko ba, ngayon lang pumasok sa isip ko, ba't kayo nagre-react ng ganito? Okay lang po, basta cute. Amen, okay lang daw, basta cute. Cute bonsai. Joke lang. Mga kapatid, look, mayroong pagkakaiba kapag tayo ay nakabaon, nakaugat. Ngayon, paano tayo mas lalong uugat? Tayo pala ay mas lalong uugat kapag tayo ay manatili sa salita ng Diyos. Amen. Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagsisilbing tubig sa uhaw na lupa. Amen. Amen. Di po ba? Naranasan nyo na to? You feel so dry spiritually. But when you read the Word of God, Amen. you are replenished. Amen. Because it is like water that replenishes a dry soul. Di ba, mga kapatid? Amen. Napakalaki ng bahagi ng salita ng Diyos upang tayo'y maging maugat. Sapagkat kung aalisin mo ang salita ng Diyos, saan ka pa magiging maugat? Amen. Di po ba? Tayo'y umuugat, tayo'y tumitibay, lumalago dahil tayo ay laging pinapakain ng Diyos ng kanyang mga salita. Praise the Lord. Di ba Matthew 4:4? Praise the Hindi Lord. lang tayo sa pagkain kakain. Pero ang salita ng Diyos ay kailangan din natin kainin para tayo'y mabuhay. Amen. Kaya mga kapatid, huwag pala tayong lalayo sa salita. Amen. Because whenever we hear the Word, and the Word gives us faith, and when this faith advances or progresses or develops in us, we become even more knowledgeable about Christ. Amen. Diba? Noon, mayroon akong banal na inggit sa mga tao.
na kilalang kilala nila si Kristo. Nais ko noon sumali sa mga usapan nila, pero hindi sapat ang aking karunungan at kaunawaan patungkol kung sino si Kristo. At nararamdaman mo parang napakalayo mo dahil kulang yung kaunawaan mo patungkol sa Diyos. Pero ngayon, na tayo'y pinalalago sa karunungan. Pinalalago tayo sa karunungan patungkol sa Diyos. Hindi nga mapigilan ng iyong mga labi sa pagsasalita kung ano ang iyong nalalaman patungkol kay Kristo. At dahil doon, masasabi mo, ikaw ay pinalago. Kaya kapag tayo'y pinalago sa salita ng Diyos, pati ang pananampalataya mo, nagbubunga ng mga mabuting paglilingkod. Nagbubunga ng mga kaluluwa, nagbubunga ng katapatan, ng mga pagtitiis, at marami pang iba. Amen? Sa kapakinabangan ng iyong espiritu at ng iyong buhay habang ikaw ay narito sa lupa. Kaya ngayon, kapag may narinig ka na maling salita o pagkilala patungkol kay Kristo, unang-una kang nagtatanggol. Dahil ngayon, pinaugat ka na kay Kristo. Tingnan niyo po ang latest news. I know you've heard about the latest news about Kirk, Mr. Kirk. And we feel saddened, we feel sorry for his loss and for his family. But the first time I heard him preaching and boldly enlightening the generation that we have nowadays, I admired him for being such. There was this LGBT individual who asked him about this. He did not have a second thought. He wasn't feared. He did not have any fear to even enlighten the wicked generation, because he is rooted. When you are rooted in the faith, when you are rooted in Christ, whatever may happen to you, you are ready. Amen, mga kapatid. And I know for sure, even though he passed away, he knows what legacy he left on this earth. Amen, mga kapatid. Hindi pa naman tayo bumubo ng dugo. Kagaya ng mga nangaunang mga lingkod ng ating Panginoon. Napakapalad pa natin. Nakita niyo ba yung video niya? Nakita niyo? Habang mayroong nagtatanong sa kanya, pasagot pa lang sana siya, mayroong sniper sa kanya. Dito siya tinira. Pasagot pa lang siya. Sagot ng nagtatanong, pinatay siya. Kaya he did not survive. But he knew for sure that whatever sufferings he did is all for the glory of Christ. Kaya if we are rooted, we are not afraid. That's why this morning I was saying, I want to be like him. I want to be as bold as him. Na hindi ako matatakot sabihin ng totoo. Kung may masaktan man rito o wala. Dahil ang salita ng Diyos ay totoo at dalisan. We must have the spirit of boldness. We being rooted in Christ, that's why isang buhay man ang nawala, many voices shall rise. Many Christians shall speak because of what happened. And I just pray to God that this incident or event that happened may be an eye-opener for us. Magbukas ito sa ating mga ulirat na ito pala ang dapat nating ginagawa. Being rooted in Christ. That we must be muted. We mustn't be tamed. No? Mga kapatid, yung hindi ka pa naman tinututukan ng sniper, pero alam mo na dapat mong ibahagi si Kristo sa Kanya, pero hindi ka nagsasalita.
Dati, sabi niya, wala ako. Hindi pa naman tayo na-sniper. Huwag naman sanang mangyari. Hallelujah. Pero hindi na natin papaabutin pa sa ganun. Ang nais kong sabihin, if we are rooted in Christ, we must overflow in testifying Amen. about Christ. Amen? Amen. We are not Sunday worshipers only. Amen? We are not just churchgoers, bench warmers. We are not. How will we grow if no one will speak? Amen. How can we even prove that we are rooted if we do not testify? Amen. Amen? That's why we must understand that this church anniversary is not just about giving your Thanksgiving offering. It's not just about the money that you offer. But we must also demonstrate that we are really rooted in Christ. Amen. Amen, Praise God. mga kapatid. Speak! Speak about Christ. Amen. Overflow with your testimonies. Share Christ with your friends, with your family, with your loved ones. Co-workers. Mga kapatid, this is how we can show our thanksgiving to our Lord Jesus Christ. Amen. Secondly, we must be established. Established in the faith. Again, there's a difference between being rooted and being established. One may say he is rooted but not established. But someone who is established is rooted. Nakukuha niyo po ba ang gusto kong sabihin? Amen. Ngayon, mga kapatid, sabi dito sa aklat ng Efeso, in Ephesians 2:19 to 21, you are not establishing on your own. Again and again, we are rooted in Christ, we are established in Christ. So Lord. Kaya kayong mga hindi Hudyo ay hindi na mga dayuhan o taga-ibang bansa, kundi kaisa na ng mga pinabanal at kabilang sa pamilya ng Diyos. Sabi sa 20, tayong mga mananampalataya ay katulad ng gusali na ang mga haligi ay mga apostol at mga propeta. At ang pundasyon ay si Kristo Jesus. Ang pundasyon ay si Kristo. Amen. The foundation is none other than chief cornerstone, our Lord Jesus Christ. And the co-foundations are the apostles. So for us to be established in the faith, we must not separate. We are not separatists. We must not separate ourselves first from the chief cornerstone, from the very foundation, our Jesus, and we must not separate as well from the co-foundations of our Lord Jesus Christ. Huwag tayong lalayo sa panulong bato ang Panginoon, at huwag din tayong hihiwalay sa mga haligi na itinayo ng Panginoon, ang mga apostol. Kaya mga kapatid, for us to be established, we must be established in the teachings that are apostolic. Amen. Amen? Amen. Mga kapatid, hindi tayo church hoppers. True. Okay, maging maliwanag ito sa atin lahat. Hindi tayo parang nagmumol na kung saan pinakamalapit ay doon ka sasamba. Mayroon tayong pinangahawakang pananampalataya. Amen. Amen. Makaapostol na turo at ang pundasyon ng Amen. iba. Kundi si Kristo Jesus. Bakit ka tatayo sa isang pundasyong alam mong hindi matibay? Tunay. Gusto mo bang mapariwara? Hallelujah. Di ba? Ang walang pundasyon, ano ang sabi? Gaya ng isang bahay na kung bumagyo't humangin, bumaha, ay guguho ang bahay. Pero tayo, dumating man ang anumang kalamidad ng pananampalataya, yamang tayo nakatayo sa pundasyon. Ang panulong bato, walang iba kundi ang Panginoon kasama ng mga apostol na tayo'y pinagtibay sa mga turong makaapostol.
apostol. Amen. Hindi tayo magigiba. Amen. At yamang alam mong hindi ka magigiba, hindi ka ba magpapasalamat? Amen. Praise the Lord. Thank you, Lord. Tingnan niyo po, sa dumaan na 10 taon ngayon, sa mga kapatid na naririto na since pinasimula ng gawain. Sa dakong ito, mabibilang nyo, lagpas pa sa inyong mga kamay. Praise the Lord. Kung ilang mga pagsubok ang dumating. Amen. Tunay. 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 Pero bakit tayo naririto? Sapat ang Diyos. Buti ang Diyos. Thank you, Lord. Bakit tayo nakatayo sa biyaya ng Diyos? Dahil tunay, tunay ang ating kinatatayuan. Ang panunumbato ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Kaya nga magpapasalamat ka. Hindi lang ikaw ang iniligtas ng Diyos. Glory to God. Kasama ng iyong sambahayan. Ikaw ngayon ay naglilingkod at masayang naghihintay sa pagbabalik ng ating Panginoon. Thank you, Lord. And we are established in the teachings of the faith, it says in 1 John chapter 2, verses 3 to 4, in Amplified Version, that love without keeping the word is being a liar. I want to be bold in speaking these words of God. And this is how we know, daily by experience, that we have come to know Him, to understand Him, and be more deeply acquainted with Him if we habitually, on a regular basis, amen? If we habitually keep focus on His precepts and obey His commandments, which are His teachings, amen? Whoever says, I have come to know Him, but does not habitually, I want to emphasize the word, habitually, consistently, frequently, on a regular basis, whoever says he knows Him, he knows the word, but is not regularly focused on the teachings of our Lord Jesus Christ, he is making himself a liar. And the truth of the divine word is not in him. Kaya tayo, sabihin na natin tayo lagi dumadalo ng gawain ng Diyos. Tayo lagi nakikinig ng salita ng Diyos. Sabihin na natin mahal natin ang Diyos. Pero hanggang doon lang tayo sa tagapakinig. Hanggang doon lang tayo doon sa pagiging tagapakinig. Kahit present ka pa sa devotion Monday to Saturday. Present ka pa ng Bible study at prayer meeting. Pero kung hanggang tagapakinig ka lang, ikaw ay sinungaling. Hindi ako nagsabi niya. Tunay. Ang salita ng Diyos. Amen. E paano ba kung wala ka pa sa mga gawain? Hallelujah. Diba? Kung naroon ka na nga sa mga gawain at hindi mo tinutotoo ang iyong naririnig, ikaw ay sinungaling. E paano pa kung inaalis mo ang iyong sarili sa gawain? Ano na lang ang itatawag sa atin? Diba mga kapatid? Pero mapalad yaong mga umiibig at tinutotoo kung saan sila pinagtibay ng Diyos. Praise the Lord. Tuloy natin ang pagbasa in verse 5 and verse 6. But whoever habitually keeps His word, meaning on a constant basis, on a genuine, intentional, purposive basis. Amen? The precepts and obeys the teachings and treasures His message in its entirety. Yung kabuuan, walang hati-hati, ito lang ang gagawin ko. Ito lang ang susundin ko. This is what is applicable to me. No, we do not do that. There's no half Christianity. Wrong. Amen, mga kapatid. Look,
the entirety of His precepts. Yung kabuuan ng kanyang mga utos. Yun ang dapat nating sundin. Amen. In Him, the love of God has truly been perfected. When you love His words and when you keep the whole entirety of the Word of God, believe it or not, the Word of God is telling you right now that the love of God has truly been perfected in you. Praise the Lord. Can you just imagine that? We know for a fact we are not perfect. Truly. But the truth that you love and keep the commands and you do not segregate anything. You do not selectively obey the Word of God. The Word of God says, you are being perfected. At least, we progress to perfection. Praise the Lord. Amen? Praise the Lord. Napakabalag natin. Kung titignan natin ang sarili natin, nako, napakalayo. Ang tagal ng perfection? What's the Tagalog of perfection? Napakalayo natin sa perfection. Pero yung pagsunod pala, pagsunod sa salita ng Diyos, yun ang magdadala sa atin sa kasakdalan. Kahit alam mo sa sarili mo na hindi ka karapat-dapat, but the fact that you love and keep the entirety of the Word, behind your sight, you are being perfected by God. Praise the Lord. And only God can say if we are perfected. Hindi natin maaaring sabihin sa sarili natin na tayo'y sakdal na. Deny. It's only by the standards of God. Amen. But look at the standards of God. That when we love His Word, the entirety of His Word, we are being perfected. Praise the Lord. So, we must not remove ourselves away Amen. from being established in His Word. Amen. Praise the Lord. Because the Word is all about God. Amen. Amen, mga kapatid? Amen. Praise the Lord. Dapat pala natin laging pakasikapan, pakamahalin ang pundasyong ating kinatatayuan. At kung mayroon mang kakatok sa atin, since we are established in the faith, huwag na tayong parang pahapay-hapay pa. Narinig na natin ang ginintuang aral, ang ginintuang turo, ang mga makaapostol na mga doktrina. At sa totoo, nasa atin ang banal na Espiritu ng Diyos. Praise the Lord. Praise the Lord. Kaya nga kung mayroon mang dumating sa atin na ibang turo, anong sabi ng salita ng Diyos? 1 John 4:1, we must not believe. Amen? Beloved, do not believe every spirit speaking through a self-proclaimed prophet. Instead, test the spirits. Test the spirits to see whether they are from God. Amen. Because many false prophets and teachers have gone out into the world. Mga kapatid, lalimin natin ang ating pagkaunawa. Maging maingat tayo sa mga pakikinig ng mga salitang daladala ng mga ibang mapagpakunwaring mga tagapagsalita ng Diyos. Hallelujah. Kaya dyan sa Facebook, sa social media, mag-iingat tayo. Hindi dahil magandang pakinggan, comment ka, Amen. Di mo man nga alam kung anong doktrinang daladala niya. At shinare mo pa. Di ba mga kapatid? Sabi, test. You are a tester of the Spirit, whether it is true or it is false. Amen? Kaya, we must be vigilant. Kailangan vigilant ka. Dapat hindi ka gullible. Amen? Anong ibig sabihin ng gullible? Sinabihan ka lang ng maganda, naniwala ka na. Kaya kanina, di ako naniniwala eh. Praise the Lord. Hindi, totoo. Huwag tayong masyadong pananiwalain.
Amen, mga kapatid. Subukan natin ang Espiritu. Yung mga nagdadala ng mga ibang salita, kung ito ba'y totoo, baka ikapahamak natin na kung tayo ay makinig sa kanila, tayo ay maligaw. At yan ang plano ng Diablo. Actually, hindi plano. Isinasagawa niya na yan. Hallelujah. Talaga, double time talaga. Double time ang Diablo. Nagsisisulputan. O, kamakailan lang. Mayroong hindi nagustuhan doon sa relihiyon niya na kinabibilangan. Ngayon, gumawa ng sarili niyang relihiyon. Kilala pa naman din tong mga to. Hallelujah. Ngayon, mayroon lang siyang di nagustuhan. Ngayon, gumawa siya ng ibang relihiyon niya. Hindi ang tao nagtatayo ng relihiyon. Ay. Mag-isip-isip naman tayo. Iisa lang si Kristo. Kaya kung nakikita natin na mali ang turo nila, huwag na natin pang pakinggan ng mga ito. Pakinggan natin kung ano ang totoo. Magsasayang na lang din naman tayo ng oras. Sa totoo ka na magsayang. Ay, talaga naman. At yun ay yung sa ikalalago. Amen. Di ba mga kapatid? Kaya tayo, because we are established in the faith, there is a need. I'm telling you this, there is a need. When there is a need, this is a requirement. Yes? Amen. When there is a need, whether you like it or not, we need to grow. Amen. Ang Panginoon, hindi yan magliligtas nang wala lang. Amen? Amen. Hindi niya nahayaan siya na mamatay doon sa krus na walang bunga. Amen. Okay? Kaya tayo na mga naligtas na nang tayo sumampalataya sa Panginoon, there is a need for the believers, Hebrews 5:12 to 14, that we must grow, that we must mature spiritually. Shall we read this in NLT? O sa Tagalog na lang natin itong basahin. Dapat mga tagapagturo na sana kayo. Can you just imagine how many are we right now? If all of us here are teachers, Praise the Lord. Praise the Lord. season of expansion. Can you just imagine? If all of us here are teachers of the Word of God. Dapat mga tagapagturo na sana kayo. Dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Ngunit hanggang ngayon, ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Katulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. Tuloy natin yan. Ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa. At walang muwang kung ano ang mabuti at masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may mga sapat na gulang na. At alam na kung ano ang mabuti at masama. Habang ako ngayon ay nangangaral sa inyo ng salita ng Diyos, I'd like to think that we have all passed infancy. Yes. Gusto ko sanang isipin na tayong lahat ngayon ay hindi na mga sanggol. Na tayo ngayon ay mayroong sapat na gulang na sa ating espiritual na kalagayan. Amen? Amen. Sino sa atin dito ang may sapat na gulang na? Amen. Praise the Lord. Kakauti lang sumagot. Amen. I'm talking about the spiritual aspect. Sino sa atin dito ang may sapat na gulang na? Amen. Praise the Lord. So ngayon, dahil alam na natin na tayo may sapat na gulang na, alam na natin
kung ano ang mabuti at masama. Amen. Amen? Amen. So hindi na tayo babalik dun sa gatas. Kasi kapag puro gatas, walang nutrition although nutrition naman talaga ang gatas. Maganda ang gatas lagi nasa diet, kaya minsan binabalik-balikan natin ang mga basic teachings. Pero hindi habang buhay, lagi gatas ang itinuturo sa inyo. Hindi lagi gatas ang itinuturo sa atin. Paano tayo lalago? Paano tayo titibay? Praise the Lord. Kailangan natin kumain ng mga pagkain na matigas. Yes, Lord. Nice. Bakit matigas? Para tumibay lalo ang pananampalataya. Para tumibay lalo ang ating pangangatawan. Kailangan natin ng karne. Not always calcium. Amen? We need protein to grow. We need meat. These are go foods, right? So we need to eat go foods. We need to eat spiritual meat for us to continue growing, to become even more established in our faith. Kaya, naniniwala po ako ngayon na marami na sa atin ang nakatikim ng putahing hindi lang gatas. Praise the Lord. Amen. Kaya dapat kapag pupunta tayo sa church, ano kaya ang pagkain? Gatas na naman. Hallelujah. Diba? Example lang. Ano kaya ang pagkain? Gatas na naman. Sana ibang tayo naman. Sana kaldereta. Sana menudo. Sana baboy. Diba? Tayo mismo gusto natin ng laman. Gusto natin mismo ng malaman na pagkain na salita ng Diyos. Amen. So ngayon, kung tayo ay inihahainan ng pagkain malaman, Praise the Lord. Praise the Lord. nguyain natin mabuti Amen. Praise the Lord. nang tayo hindi mabulunan. Amen. Yes, Praise the Lord. let us masticate. Kasi kapag you do not masticate, maiimpatyo, sasakit yung tiyan mo. Diba? Ayoko na bumalik doon. Ay, patyo ko. Nabulunan ako ng salita ng Diyos. Hindi ko kinaya. Kaya nga, hinay-hinay. Nguyain mong mabuti. Nguyain, namnamin, lasahin kung ano ang salita ng Diyos. Kaya paglabas mo, ang sarap ng pagkain. Praise the Lord. E paano pag di mo ninamnam? Ang bait ng salita. I just hope you can relate to the metaphors I use. Amen. Praise the Lord. Namnamin natin ang lasa ng salita ng Diyos sapagkat mas lalo tayong maiingganyong kumain. When we increase our appetite to eat the Word of God, we are becoming even more established. Praise the Lord. Kapag nadami-dami ng pagkain mo na yan, sumusustansya, lumulusog ang katawan mo. Hindi ka basta-basta magagalaw ng dyablo. Diba? Amen. Eh kung lang payatot ka, puro gatas ka kasi lagi. Yung dyablo, pinitik ka lang ng dyablo. Basta siya tumalsik, ikaw tumalsik eh, no? Kaya dapat kumain din tayo ng malaman. Amen. Praise the Lord. Kaya nga kapag halimbawa ang inyong manggagawa, parang, sister, parang puro na lang gatas tinuturo mo sa amin. Pwede ba? Turuan mo naman kami ng malaman. Wow, praise God! Gusto ko yan! Praise the Lord. Mag-usap tayo sa level ng pananampalataya. Magbulay tayo ng mga malalamang salita ng Diyos. Doon tayo makikinabang. Di ba mga kapatid? Amen. Kaya, maging maingat tayo sa anumang mga pinasusubo ng iba. Di ba? Hindi lahat ng restaurant
nutritious ang inihahain. There will always be authorized chef that will prepare us the food. And God raised authorized preachers to serve us spiritual food. Because if not, we will not get the right diet that we need. Even though the food is palatable. Kahit ang ganda pang ng presentable, napakaganda ng plating ng pagkain na inihahain sa'yo ng tagapangaral. Nasabi tagapangaral ng salita ng Diyos. Napakagandang pakinggan. Pero ang tanong, lumusog ka ba? Masustansya ba? Tumibay ba yung pananampalataya mo? Nadagdagan ba yung kalusugan ng yung kaluluwa at espiritu? Di ba? Kaya mag-ingat-ingat tayo sa ating mga pinagkakainan. Piliin natin yaong mga isinugo ng Diyos. John 3:34. Yaong mga isinugo ay yaong mga nagsasalita ng salita ng Diyos. Sapagkat si Kristo na sinugo ng Diyos ay nagpapahayag sa atin ng mga sinasabi ng Diyos dahil lubos na ipinagkaloob sa Kanya ang banal na Espiritu. Kaya kapag tama yung kinainan mo, walang diabetes. There's no spiritual diabetes. But when you go eat with those who are not authorized to feed you spiritual food, you'll get ill in the spirit. Praise the Lord. Magkakaroon ka ng spiritual hypertension. Magkakaroon ka ng spiritual diabetes. Magkakaroon ka ng malnourishment. Di ba? Walang tamang health eh. Kaya, we are established by the grace of God. Praise the And Lord. because we are healthy, in the church, the body of Christ, we are always nurtured. First, our Lord Jesus Christ, the owner of the church. Amen. And then the sent ones of our Lord. Ephesians 4:11 to 13. I know for sure you memorize this by heart. Sige nga, sino nga po? Pakibigyan nga ng mic. I know this is worship. Sige. Who can recite Ephesians 4:11? Sino? Sige po, Brother Gio. Bigyan po ng mic. Ephesians 4:11. Ephesians 4:11. At sila'y pinagkalooban ng mga apostol, propeta, evangelista, pastor at guro Amen. upang Yan. Sige po. Palakpakan natin ang Panginoon. These are the sent ones God raised for us to become even more established. The sent ones are standing on a solid foundation, our Lord Jesus Christ. Now, their role, verse 12. Elder Bids, verse 12. Mataas ang mga presyon nyo ngayon. Build up the church. To build up the church to perfection. What's the verse? 4:12. Yes po. Sige po. To build up the church to perfection. Okay, what is written in verse 12? To equip His people for works of service so that the body of Christ may be built up. Built up in the faith. Established in the faith. There will be equipping for the people of our Lord for us to be accustomed
the works of the ministry. Kung ano man yung ministeryo naroon ka, ano man mga paglilingkod ang may pagkaloob sa iyo, nandyan ang mga sugo ng Diyos upang tayo'y pagtibayin lalong higit sa katawan. Kaya mga kapatid, sabi sa 13, hanggat tayo magkaisa sa pananampalataya, until we all reach unity in the faith and in the knowledge of the Son of God and become mature, attaining the whole measure of the fullness of Christ. And I'm telling you right now, we are not pioneering as if we are just about to establish. The body of Christ is already established. Amen. Because we never lack any spiritual Praise the gift. Lord. My question, are you established? Amen. Establish the church. You established or not? The truth of the matter is, the church is established. Kaya, hindi natin binabasa yung paglilingkod natin doon sa paglago ng isang kapatid. Ay, di pa naman ganun kalago yung kapatid, so baka makahabol pa ako sa paglago niya. Medyo maglalaylo muna ako. Hallelujah. Di po ganun. Whether you like it or not, I'm telling you, the church is already established. So anytime soon, the Lord may come, whether you are established or not. Amen, mga kapatid. Kaya, kailangan nating piliing magsipagtibay. Dahil kung tayo ay pipiliin nating magsipagtibay, dito tayo mas lalong lalago. Gusto ko sanang basahin ito sa inyo in 2 Peter chapter 1 verses 5 to 9 to 11. Being established in the faith is not just about knowing the major doctrines. It's not just about knowing the minor doctrines or the Lord coming back soon or the deity of Christ or the doctrine of the church. It's not just about that. It's not just about the doctrines. But we must supplement the doctrines. We must supplement the faith. And this is by the way we live. Because only when we supplement the established faith, that is when we do not stumble. For this very reason, make every effort to add to your faith goodness. Kahit marunong ka sa pananampalataya, sa doktrina, kung di ka naman mabuti, ano ka? Sinungaling. Yes? Basahin nga natin ito sa Tagalog. Sa pagpipigil sa sarili, ang pagtitiis. Kung maalam ka nga sa doktrina, wala ka namang pagtitiis, ano kaya yan? Amen? Dahil dito pagsikapan ninyong maidagdag sa pananampalataya ninyo kabutihang asal, sa kabutihang asal ang kaalaman. Verse 6, sa kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa pagpipigil sa sarili ang pagtitiis, sa pagtitiis ang kabanalan. Maalam ka nga sa doktrina, wala ka naman sa kabanalan. Maalam ka nga sa doktrina, wala ka namang pag-ibig sa mga kapatid kay Kristo. Hallelujah. O wala ka namang pag-ibig sa lahat. Ngayon, sabi sa verse 8, sapagkat, listen to this, sapagkat, kung ang mga katangiang ito ay nasa inyo at lumalago, nagiging makabuluhan at kapakipakinabang ang pagkakakilala ninyo sa ating Panginoong Hesukristo. Kung mayroon pala tayo ng mga katangiang ito, bukod sa pinatibay ka sa doktrina at sa mga aral, mga kapatid, ikaw ay lalago. Are you still with me? Amen. Ikaw ay lalago, ikaw ay magiging makabuluhan. Kaya nagiging makabuluhan lang tayo at lumalago lang tayo
kapag yung doktrina ay sinasangkapan natin, sinasamahan natin ng mga katangiang ito. Uulitin ko, sabi sa verse 5. Ano ang mga katangiang ito na mayroon tayo? Mayroon tayong dapat kabutihang asal. Mayroon tayong dapat kaalaman. Mayroon dapat tayong pagpipigil sa sarili. Pagtitiis. Kabanalan. Mayroon tayong pag-ibig kay Kristo at sa mga kapatid. Kung wala tayo nito, kahit marunong ka pa sa doktrina, wala kang kabuluhan. Pero nagpapasalamat tayo sa Diyos Praise the Lord. dahil ako mismo, pinagpapala ako sa inyo. Praise the Lord. I can see these traits in you. I can see these characteristics in you. I can Lord to see your endurance, your love for Christ, for the brethren. I can see you. I can see how you walk in holiness, in godliness, trying to strive for goodness. I can see that. And we see that. And God sees that. Lord to God. So, praise God. Praise the Lord. Dahil hindi lang tayo nagtitipon para maging dalubhasa sa doktrina, pero binabago rin pala ng Diyos Amen. ang ating pagkatao. Amen. Praise the Lord. Kaya lalabas tayo dito with an increasing measure of your holiness. Pinabanal ka ng mas maantas. Nilalim ng Diyos ang iyong pag-ibig sa iyong kapatid at sa Kanya ng mas mataas na antas. Ngayon mayroon ka ng pagpipigil sa sarili kahit papaano. Amen. Di ba mga kapatid? Amen. Madaling sabihin na tayo Kristiyano. Mahirap patunayan na tayo Kristiyano. Amen. Pero sa tuwing ating pinatutunayan ito, nagiging tayong makabuluhan at lumalabo tayo sa pagkakilala sa ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon, pangatlo at panghuli. Actually, my goal was to exhort this message to you in 30 minutes. And I don't know what happened. It's so hard. It's so hard. Praise the Lord. The Lord. Thank you, Lord. I cannot limit the Spirit. You cannot limit Thank the you, work Lord. of the Spirit. Pangatlo at panghuli, we must overflow with thankfulness. As a result of being rooted and being established in our Lord and in our faith, this will now lead us to overflowing with thankfulness. Thankfulness is not just an emotion, but a response to the grace and blessings received through Christ. So how do you show, how do you manifest that you are or you have this overflowing thankfulness that you come every church anniversary and give your offerings? It's not just about that. It's not just about the money or the amounts that you offer. Before you offer any amount to God, first offer yourself to God. So, we must participate in sufferings for the church. Sino dito gusto ng mga pagtitiis? Ay, ayaw ko niyan! Devotion. Ayaw ko niyan! Hayo. Ayaw ko niyan! Pagpapatotoo. Ayaw ko niyan! Wala akong panahon dyan! Pero pag rapture, sino gusto ma-rapture? Gusto ko niyan! Gusto natin ma-rapture, pero ayaw natin ang pagtitiis. Praise the Lord. Tunay nga naman, di ba? Praise God. For us to overflow with thankfulness, Colossians 1:24. Shall we read this? Colossians 1:24. Masaya ako sa mga nararanasan kong paghihirap ng katawan ko para sa inyo.
Dahil dito, napupunan ko ang kulang sa mga paghihirap ni Kristo para sa iglesia na kanyang katawan. Ibig sabihin, yung mga pagtitiis ni Kristo, hindi pa sapat? Oh, hindi ganyan ang karunungan na ibinibigay ng Espiritu ngayon na ating naririnig. Ibig sabihin ni Apostol Pablo sa mga talatang ito, nais pa niyang ihandog ang kanyang sarili bilang mga pagtitiis para sa katawan ni Kristo. That redemptive work of Christ that He did on the cross is sufficient, is enough. Nothing can be added to that. That is a perfect sacrifice. But Apostle Paul is trying to emphasize that we must participate. We must partake when it comes to the sufferings of the body. Mga pagtitiis, these are what we call the righteous sufferings. Ito yung mga ganap na paglilingkod, yung mga sakdal na paglilingkod. Yung mga pagtitiis na alam mo, kusa. Totoo sa puso mo yung ginagawa mo. Dahil mahal mo ang Diyos. Kaya ito yung mga paghihirap. Kapag pala tayo mapagpasalamat, sumasagana ka din sa pagtitiis. Kaya ako, di ako bilib doon sa mga nagsasabi. Mahal niya ang Panginoon. Pero ayaw ng pagtitiis. Napapailing na lang ang ulo. Patunayan mo na mahal mo talaga si Kristo. Amen. Makipagtiis ka kasama ng mga kapatid kay Kristo. Kaya mga kapatid, these sufferings are for our benefit. Ito lang gusto kong maunawaan natin lahat. The sufferings that we experience in the church are for our comfort and for our salvation. Amen. You know why every believer suffers? Because when one is comforted, that one who is comforted will comfort the another who is suffering. That's why we are a community of sufferers. When one is comforted, kapag siya'y kinomfort na ng Diyos, and he passed that by the grace of God, his role is to comfort his co-believer, his sister and brother in Christ. And when we suffer all together, nakikipagtiis tayo sa katawan, we secure, we keep our salvation. Amen? Amen. At nais kong basahin, naririyan pa ba kayo? Amen. Kaya ngayon, nakikipagtiis kayo. May mga iba sa inyo, taga naman sister. Hallelujah. 1:26 na, magla-lunch na, di ba siya tapos? Kaya napating ka pa sa relo mo ngayon. Hi! Hallelujah. Susunod, di na ako dadalo, tagal-tagal. Maglalaba pa ako mamaya. Mamamalengki ba ako? Kakausapin pa si Mrs. o ano? Mga kapatid, makipagtiis tayo. Amen. 2 Corinthians 1, verses 5 to 11. Let us just read this in Tagalog. Sapagkat kung gaano karami ang mga paghihirap natin dahil kay Kristo, ganoon din karaming beses niyang pinalalakas ang ating loob. Amen. Lord. Kung naghihirap man kami, ito'y para mapalakas ang inyong loob at para kayo'y maligtas. At kung pinalakas man ng Diyos ang aming loob, ito'y para mapalakas din ang loob ninyo. Praise the Lord. Amen? Nang sa ganoon ay makayanan ninyo ang mga paghihirap na tulad ng dinaranas namin. Kaya malaki ang aming pag-asa para sa inyo dahil alam namin na kung naghihirap kayo tulad namin, palalakasin din ng Diyos ang inyong loob tulad ng sa amin. Praise the Lord. Mga kapatid, gusto naming malaman ninyo ang mga paghihirap na dinanas namin sa lalawigan ng Asia. Alam niyo kung anong paghihirap ang dinanas nila sa lalawigan ng Asia? Muntik na nilang ikinamatay. Muntik na nilang kinamatay. Amen?
Hindi tayo, sakit na ng pit ko. Hallelujah. Tagal na mensahe. Hallelujah. Ikamamatay mo ba yan? Hallelujah. Balik tayo dito. Gusto ko makinig ng salita ng Diyos, ha? Hindi ka lang, nalate ka lang ng kain ng lunch. Gutom na. Hallelujah. Ikamamatay mo yan? Ha? Ikamamatay mo yan? Tingnan nyo nga sabi ng Apostol Pablo, napakabigat ng mga dinanas namin doon. Halos hindi na namin nakayanan at nawalan na kami ng pag-asang mabuhay pa. Sabi sa verse 9, ang akala namin noon ay katapusan na namin. Ngunit nangyari ang lahat ng iyon para matuto kami na huwag magtiwala sa aming sarili, kundi sa Diyos na siyang bumubuhay ng mga patay. At naririto ka ngayon, nawa sana ang iyong isip ay huwag namang ikamamatay mo na ikay dumalo. Hallelujah. Again and again, hindi pa tayo bumubo ng dugo. Ang mga pagtitiis na ito ay maliliit lang na mga pagtitiis. Amen. Pero sa taong tumitibay, tumatatag sa ating Panginoon, handa yan sa mga pagtitiis. Makikita mo yan, gusto lagi nasa katawan. Handa sa anumang mga pakikipagbaka. Kayo ba handa sa mga pakikipagbaka? Amen. Amen? Amen. Purihin ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, sabihin naman ating itong gagawin na tayo nakikipag-tiis. Listen to these very words. 1 Peter 3:14, sabi sa Amplified, you are still blessed, happy, to be admired and favored by God. Can you just imagine kung yung tao nga admires you, you're so flattered. Right? Kapag yung tao hinahangaan ka, feel na feel mo. Gusto mo nga hinahangaan ka no? Napaka-humble nyo naman, biyaya ng Panginoon. Pero tingnan nyo ang sabi ng salita ng Diyos, hindi tao, ang Diyos, to be admired by God. God admires you. God admires you. Namamangha ang Diyos sa'yo dahil ikaw ay nakikipagtiis alang-alang kay Kristo. Can you just imagine God admires you? Yung crush mo nga, gusto mo, ma-admire siya sa'yo. Ito hindi tao, Diyos to. God admires you because you are ready to suffer with the body of Christ. And you are not just admired by God, you are favored. Favored. Praise the Ano Lord. ibig sabihin ng favor? Nasa'yo na ang lahat. Nasa'yo ang pagpapala ng Diyos. Napakalapit ng biyaya ng Diyos sa'yo. Sagana ang Diyos sa'yo. Parang nasasabihin mo, napakalakas ko sa Diyos. Nasasabi niyo ba yan minsan? Nararamdaman niyo yan? Sana naman nararamdaman Praise the natin. Lord. Nasasabi mo, wow! Praise God! Praise the Lord. Lakas ko sa Diyos! Nararamdaman niyo ba yan? Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Nakikita mo yung pabor ng Diyos? Ipinagtatanggol ka ng Diyos? Dapat sana ikaw na-disgrasya ka? Namalayan mo, sinagip ka ng Diyos? Amen. Praise the Lord. Di ba? Kinukutsa ka, itinaas ka ng Diyos, minamaliit ka, kinahabagan ka ng Diyos. Masasabi mo, napakalakas ko sa Diyos. Praise the Lord. Dapat yan, sikapin nating maranasan. Masabi natin, ang lakas mo sa Diyos. Bakit? Because those who suffer in Him are admired and favored by God. To God be all the glory
And lastly, not just to participate in sufferings, that we must not forget to have this joy of our salvation. I'd like to share this. I don't know why I cannot stop. Luke 17, verse 17 to 18. The Lord has a sentiment. When Jesus was about to go to Jerusalem, He passed through Samaria and Galilee. There were 10 lepers there. Mayroong 10 ketungin. Dahil nga siya ay dumaan sa Samaria at Galilea, ibig sabihin, mayroong taga-ibang nayon. Amen? May Samaritano din. Ngayon, nakita sila ng Panginoon habang siya'y humahayo. Itong 10 ketungin ito ay pinagaling ng Panginoon. Sabi niya, sige, pakita nyo, go to the priest and tell them that you are healed. 10 of them were on their way to show themselves to the priest. But there's this one out of the 10. One out of the 10. He was thinking maybe it is just but right that I go back to the one who healed me. It is just but right to give thanks to the one who favored me. Amen. Lord. One of them, when he saw that he was healed, turned back, glorifying and praising Praise the Lord. and honoring God with a loud voice. I hope we have the same heart with this itong ketungin ito. Na tayo ay mga iilan sa mga pinagpala ng Diyos. Na hindi lang tayo basta nakinabang ng biyaya ng Diyos. Pero pinili natin bumalik at magpasalamat at maglingkod doon sa gumawa ng mabuti sa atin. Walang iba kundi ang Panginoon. Kaya nung makita ng Panginoon, di ba 10 ang pinagaling ko? When then Jesus asked, were not 10 of you cleansed? Where are the other 9? 10 kayo yung batch nyo. 10 kayo nun. Bakit iisa lang? Bakit? Bakit iisa yan? Bumalik. Was there no one found to return and to give thanks and praise to God except this foreigner? Jesus had this sentiment. 10 kayo nun Pero bakit isa lang bumalik? Jesus said, get up and go on your way. Your faith, your personal trust in me, and your confidence in God's power has restored you to health. Praise the Lord. Yung panunumbalik mo sa Panginoon para ikaw ay magpasalamat. Para alalahanin ang lahat ng mga himalang ginawa niya sa iyong buhay. Yan ang tunay na nagpagaling sa iyo. Hindi yung ketong na nawala sa balat mo, kundi yung kaloob-looban mo na kumilala sa Panginoon na siyang nagligtas sa iyo. Yan ang tunay na nagpagaling sa atin. Amen. I hope and pray that all of us here are like that one person who came back to the Lord and gave thanks to Him. Praise the Lord. Purihin ang ating Panginoon. May we read this in verse 19. Ayan, nabasa na pala natin ito. Kaya mga kapatid, ito ay paraan ng pagpapasalamat naman this church anniversary. What is it in your heart that you want to give thanks to God? I want you to look back from how it all began. I want you to magbalik tanaw tayo. Sige na po, nakikiusap ako. Magbalik tanaw tayo. Kung paano simula noon, hindi tayo
paano sa dinami-dami ng mga panalangin na tinugon ng Panginoon, yung mga iniiyak mo sa Panginoon, pinakinggan ng Panginoon. Yung mga nasa mo, kahilingan mo, hindi lang sa'yo, pati na sa iyong sambayan, dininig ng Panginoon. Hanggang ngayon, Amen. hanggang ngayon, Amen. hindi pa siya tumitigil sa'yo. Praise the Lord. Kaya ano ang ating gagawin? Dito na tayo matatapos. Psalm 56, 12 to 30. Look at the Word of God. Psalm 56, 12 to 13. Your vows are binding upon me, O God. I will give thank offerings to you. For you have rescued me. Rescued my soul from death. Yes, and my feet from stumbling, so that I may walk before God in the light of life. Praise the Lord. He saved us from death. Praise the Lord. He led us steadfast and firm before we fully stumbled. And what is it? Is it like the words of the psalmist that we will fulfill our vows to our Lord? That we will thank Him with our offerings of praises, of whatever it is that we have, and most especially our life? May it be the same. For these are not just merely words. These are all experiences we have, and we will continue to have with our Lord Jesus Christ. Father, we thank you so much, for you have been so good to us.